Deuteronomy chapter 30, verse number 19 to 20. I'm going to read it loud, and please read it silently while you are standing. This morning, I'm going to bring the message, be faithful or miserable. Sa atong kinabuhing Kristohanon, duhara gyud ta. Kung di ta matinud-anon sa Ginoo, mahimutang miserable sa atong kinabuhi. Because as children of God, God will chastise us. Kung dili ta matinumanon sa atong langitnon nga mahan. Again, I'm going to read verse 19. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before your life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both thou and thy seed may live, that thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him, for he is thy life, and length of the days that thou mayest dwell in the land, which the Lord sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give them. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, for this morning. Lord, I pray that you will bless me. I ask the Holy Spirit to empower me, to convict every heart, especially, Lord, those hearts that are not saved. Lord, I pray that you will not go out in this place without receiving and accepting the Lord Jesus Christ as the Lord and Savior. Lord, I pray also to the believers of God that they will know that it is a choice to be blessed and not to be blessed. Lord, help me to deliver the message of God. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Faithfulness to God leads to blessings and peace. And faithfulness, kining dili pagka matinud-anon sa Ginoo, leads to misery and destruction sa atong kinabuhi. The Bible says, a faithful man shall abound with blessing. If you are truly saved, real peace in your heart comes from faithfulness. Mahimo lamang kang malipayon sa imong karinduhanon nga kinabuhi. Huwag imong kinabuhi mapuno sa panalangin kung diha matinud-anon ka sa Ginoo. Now, point number one, the call to be faithfulness. The call to faithfulness. Ang tawag sa pagkamasinugtanon. Now, gitawag ta sa Diyos sa pagkamasinugtanon. Amen? All of us. Young men, be faithful to God. Young women, be faithful to God. Old man and old woman, all Christian, we must be faithful to God. God called us to be faithful. And Deuteronomy chapter 30, verse 19, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death. Magpili ka. Diha ka sa kinabuhi o diha ka sa kamatayon. Now, sa among mga bisita karon, if you are not saved, ang pag-adto sa langit mao ang pagpili. Ang pag-adto sa impierno, imo nang pagpili. Because the Lord Jesus Christ, He died on the cross to save us. He suffered so much. And the Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Eternal life. It's a life na imong ikinabuhi dito sa langit. Gi-offer na sa Ginoo nimo as a free gift. Yes, heaven, dili ta kaabot sa langit, kay lisod kayo, way tao nga makasaka sa langit. But ang langit, gi-offer sa Ginoo as a free gift. Libre o gulay bayad. O dili ka makaiskapar sa silot sa sala, nga mao ang impierno, kung imong isalikway si Jesus Christ, nga imong maluluwas. So ikaw magpili, whether it is life or death. O yung pastor, I want to be saved. Mupili ko sa kinabuhi, sa ligi og dawata si Jesus Christ karon nga imong maluluwas. Usahay ang atong gituhuan nga makaluwas nato is our good works, our religion.
Walay relihiyon nga nagpakamatay dito sa cross, but only the Lord Jesus Christ. Ang atong kaluwasan pinaagi sa pagtuo ni Jesus Christ. Put your trust on the Lord Jesus Christ. Ug ang kuna si Kristo karon, kayang nakabaton sa anak, nakabaton sa kinabuhi. You need to believe and accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Salamat sa Ginoo nga gidawat nako ang Dios 1976 when I was 12 years old. Now sa diha nga dunay nagwali about the Lord Jesus Christ nga si Kristo namatay, nagpaula siyang hamili nga dugo tungod sa akong mga sala. O kung ako siyang dawaton, ako siyang tuhuan, tagaan ko niya sa kaluwasan sa akong kalag. O akong gidawat si Jesus Christ nga akong maluluwas. Now I know, kung kuhaon ko sa Ginoo akong hinalaman nga kinabuhi, muadto ko sa langit, not because I'm a pastor, not because, I'm a Baptist. Baptist cannot save you, but only the Lord Jesus Christ. Bisang pag nabautismuhan ka diri sa baptiso, daghan nga relihiyon, nagbautismo nimo, pero dili nimo tinudanay nga gidawat si Jesus Christ, nga gibutang nimo ang pagsalig nimo ni Jesus Christ. I will tell you this, wala gihapon ka maluwas. Ang kaluwasan, walay lain yun nga paagi. Mao ang pagtuo ni Jesus Christ nga imong maluluwas. I will ask you a question this morning sa among mga bisita, sa parents sa mga bata. Are you sure kung kuhaon sa Ginoo imong laman nga kinabuhi, makaadto ka sa langit? Maybe ang imong tubag, Pastor, Ginoo na'y bahala. No, ikaw mo magpili. Iyon diri sa pulong sa Ginoo, therefore choose life. Life or death, magpili ka. Death means hell, ikaduhang kamatayon, mao nang imperno. Ako nagaampo nga inyong pilion si Ginoong Jesucristo karon. During sa atong invitation, sa katapusan sa akong wali, I will make an invitation. Those people who are not saved, nga inyong dawaton si Jesus Christ, nga inyong maluluwas. May Pastor, how about my good works? Kita, gisugot ta sa Ginoo paghimog maayo. I try my very best by the grace of God to do good works para makita si Kristo sa akong kinabuhi. Apan ang maayong binuhatan, dili na maoy makaluwas nako. Because the Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. Kita tanan makasasala. Walay tao nga walay sala. Kung ang kaluwasan pinagi sa paghimog maayo, buwi kita maluwas. Kay ang prinsipyo sa Ginoo, kung makalapas ka sa usa, lapas ka tanan. Walay makaadto sa langit nga dili perpekto. Dapat wa kay sala. Mahimo lamang kini nga wa kay sala. If you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, tungod kay ang atong iatubang sa Ginoo, dili atong kinabuhi. It's the life of Christ nga atong gidawat. So you need to be saved. You need to have Christ in your heart. Dayo pagbiya ning balay tigumanan nga di nimo madawat si Jesus Christ nga imong maluluwas. Now, God gives every person a choice. Gitagaan ta sa Ginoo og pagpili. Faithfulness, it's a choice. Choose faithfulness or unfaithfulness. Mopili ta. It's a wise choice if you choose to be faithful. Make a pastor, I want to be faithful to the Lord. Pastor, I want to be blessed by God. That's a wise choice. Faithfulness is rooted in the love for God. Kung wala ka makakaton sa paghigugma sa Dios, mao nay problema. Dili gyud ka mahimong matinud-anon. The problem of the unfaithful is their love to God. Wala gyud motubo ang ilang gugma sa Dios. If you love God, it poses you to love Him more every day. Mga igsoon ko sa Ginoo, ang Diyos na higugma nato. Ang Diyos nag-anto siya dito sa cross. Iyat ang ipakamatyan sa cross aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi makabaton sa kinabuhing dayon. If our Lord wala siya musugot nga mag-anto siya sa cross, walay bisan usa ka tawo nga maluwas makaadto sa langit.
Bisan kita, usa ka makasasala, makapuyo na sa langit because the Lord Jesus Christ, He paid all our sins. Iyang gibayran ang atong mga sala. Wala niya gibayre, giisyuhan niya cheque. No. He came to this world and He suffered so much because He loves you and He wants you to be saved. Busa kung ang tao ngawa mudawat ni Jesus Christ hantod karon ang iyang gisaligan nga makaluwas niya, iyang mayong binuhatan, ang iyang reliyon may makaluwas niya, inigabot nimo sa langit, dili nagyug ka pa makalingkawas sa silot sa sala. Now today, the Lord Jesus Christ is our Savior. He is the one who can save us. Siya ra gyud ang atong maluluwas. The time will come, human sa imong kamatayon, o inigbalik ni Jesus Christ, He is no longer our Savior. He's the one who judges us. Hukman na taniya, o dili ta makalingkawas sa iyang hukom. Kitagaan tag chance, maybe for how many times you heard about the preaching of the Word of God, kaya mong dawaton si Jesus Christ, ay mo nakita is religion. Baptist cannot save you. I'm not preaching about Baptist, I'm preaching about the Lord Jesus Christ. I'm preaching the Bible. Kasi si Ginoong Kristo maoy manluluwas. O before kakuhaon sa Ginoo ang imong hinulaman nga kinabuhi, you need to be saved. Pinagi sa pagpangayog pasaylo sa imong mga sala o pagdawat imong tuhuan, ibutang nimo ang imong pagsalig diha ni Ginoong Kristo. Minka, Lord, please come to my heart and save me. Usa na kagabi nagluhod ko diha sa akong lingkuranan na ko, Lord, pasaylo ako sa akong masala. Lord, luwas ako. Ako kang dawaton karon nga akong bugtong o personal nga maluluwas. That day, nahimo kong anak sa Diyos. That day, my name is written in heaven. O kung kuhaon ko sa Ginoo, I'm sure 100% I'm going to heaven. Not because I'm a pastor, not because doon ako'y maayong binuhatan. No, but because I accepted the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. How about you today? Are you saved? Are you sure? You choose life and death. Ikaw magpili, langit o impyerno. For me, I'm praying. Naunta, kung doon na karon, wa pa masave, wala pa si Kristo sa imong kinabuhi. Imong dawaton si Kristo karon nga imong bugtong og personal nga maluluwas. Kay dili ka makasaka sa langit kung wala kay Kristo sa imong kinabuhi. Now, number 2. Balik ta, review. Choosing obedience brings life. Choosing faithfulness produces great blessing in our life. Akong husband, ang pagkamatinud-anon is a choice. Imo na pagpili. Number 2, the blessing of the blessing of the faithful. The blessing of the faithful. Ang panalangin sa pagkamatinud-anon, daghang mga panalangin gitagana sa Dios sa mga matinud-anon. What kind of life? Unsay mga tanan ko, Lord, unsa ka nga kinabuhi nga akong ginalaktan karon? Kung wala ko nimo tagay grasya nga magsunod ko diha nimo. Maybe today makabungutana ka, Lord, unsa ka ang akong kinabuhi kung wala ko mosunod diha kanimo? Siguro ang uban, tulo inyong asawa, gubot ang inyong pamilya. Wives, pasalamat mo sa inyong mga bana nga Kristohanon. Amen. Pastor, ang akong bana, dili man na siya gyud perpekto nga bana. Walay perpekto nga bana. Pero pasalamat alang mo sa Ginoo nga Kristohanon ang inyong bana. Amen. Kamu po mga bana, magpasalamat ta nga ang atong natay asawa kay lisod way asawa ay. Ingon sa Biblia, higugmaa ang inyong asawa. It is command. Mulakaw ta, tagaan na to po makaon ang atong asawa, dili ra mga anak. Kayo, ano yun, para ni, ang ako, wala. Tapos sa uyab pa, sige padalag flowers. Karon minyo na, wa na magoy angay, pastor. Pili, nagsulti ang pulong sa Ginoo, atong higugmao ng atong asawa. Ang asawa, usay, dali na sila ma-worry.
Ako mali, usay mabatetdan, si Jima nag-worry, so I will talk to her and said, don't worry, there is God mo tabang nato. Kung ako po mag-worry sa ato o magkaana, isugya na sa Ginoo. Amen. Salamat nga na tayo bana, Pastor, wama ko'y bana, wama ko'y asawa. Pasalamat ka sa Ginoo nga buhi pa ka. Amen. Now, the blessing of the faithful. Unsa ka nga atong kinabuhi, kuwa ta mag-faithful na sa Ginoo. Gubot kayo. Ang uban siguro ninyo, palahubog kayo paghihapon. Salamat na sa Ginoo nga nisunod mo sa pulong sa Ginoo. And here's the promise of God in Psalm number 1, verse 1 and 3. Psalm 1, 1 and 3. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, meaning the faithful, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful, but his delight in the law of the Lord, and his law that he meditate day and night. He described the character of the faithful. Unsa ka ng faithful nga tao. And he shall be like tree planted by rivers of water that bringeth forth in its fruit in its season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Amen? Do you like that? If you are faithful, bisag unsa imong buhaton, i-bless sa Ginoo. Wow! Pagkanindot kayo. Now, blessed is the one who does not walk in the step of the wicked, but whose delight is in the law of the Lord. The faithful is blessed. Bulahan ang tao nga matinud-anon. Bulahan ka kung wala ka maglakaw sa dalan sa dautan. Bulahan ka kung imong kalipay mao ang pagsunod sa Dios. Faithfulness is rooted in the love for God. You become faithful sa diha nga nahigugma ka sa Ginoo. Ang mga tao nga mahigugma sa, you know what is the problem? They are ungrateful. Doon ay mga tao, bisan unsa kaayo sa Dios sa ilang kinabuhi, ang ilang nakita, katong mga butang, nga ilang gitinguha, nga wala pa gihatag sa Dios sa ilang kinabuhi. Salamat na sa Ginoo nga natay trabaho. Amen? Nagpasalamat ba mo nga namoy trabaho? Salamat na sa Ginoo nga natay balay, natay panimalay, natay simbahan. Amen? Ang ubang mga church members sa nindot kay sa pigkarangan, kay magsimba, dali ra mahuman. Niya, gwapo ang lingkuranan. Pero usahay po ta dire, misa, kapuyan gihapon ta. Daghan tapod gihapon nga gihunahuna. Apan maigsoon ko sa Ginoo, bisag unsa ba nga klase nga simbahan, nga imong gisimbahan, bisag unsa pa, unsa imong giatubang, nga doon na gihapon kay problema, we need to be thankful to the Lord. Mapasalamaton ta sa Ginoo. Amen? Kung ang Kristohanon, mapasalamaton sa Diyos, makakaton siya sa paghigugma sa Ginoo. Kay nakakaton siya sa paghigugma sa Diyos, mahimo siyang matinud-anon sa Diyos. Ang faithfulness mugamot diha sa gugma sa Diyos. Why we need to love God? Because God is kind and faithful to us. He suffered so much for our salvation. Ang kaluwasan nga atong nadawat, dako kaayo. Huge, is great salvation, the Bible says. Dako ni nga kaluwasan. Ang kaluwasan, dili ni reward. Kaluwasan is a gift of God. Imo ning madawat pinagi sa pagtuo o pagdawat ni Jesus Christ nga imong maluluwas. The Bible says in John chapter 1, verse 12, but as many as receive him, to them he gave the power to become the sons of God, even to them that believe in his name. Kung imo lang dawaton si Jesus Christ, mahimo kang anak sa Diyos. No? O grabe nga kaluwasan nga imong nadawat, nga gi-offer sa Ginoo nimo as a free gift. Dako kayo. Nalipay ba mo nga naluwas mo? If I think about my salvation, igo na nga mga lagad ko sa Ginoo, igo na nga mag-faithful ko sa Ginoo. Because my salvation is so great. Labaw pagbili sa tibuok kalibutan. Labaw pagbili sa tanang kwarta sa tibuok kalibutan. Dili na to mapalit ang atong kaluwasan sa usa ka barko nga bulawan.
Kung pabayron po tag usa ka sakong bulawan, wa gay ni tay usa ka barita, usa naman ka barko. Di ta maluwas because our salvation is so big and great. Apan gihimo ni Kristo nga kaluwasan free, without charge. Nahimon siyang libre, dili kay libre ang kaluwasan kay why believe. No, you are wrong. Libre ang kaluwasan because somebody paid for it. It is the Lord Jesus Christ. Now, kung maimperno ka, imo na gyud nang sala. Kay gitagaan ka sa Ginoo katungod nga mahimong anak sa Dios kung mutuo ka, musali ka ni Jesus Christ. So Christian, dapat kita mahimong faithful diha sa Ginoo. Why? Because God is good and kind to us. God's favor rests on those who walk in integrity. If you are faithful to God, you are honest. Ang atong nasud karon nagubot tungod sa dishonesty. Christian, bahala pa og wa tay kwarta. Basta dili ta tikasan. Amen? God's favor sa Dios mupuyo ngadto sa mga tawo nga naglakaw sa pagkamatinud-anon. Number 3. The misery of the unfaithful. Ang kasakitan sa mga dili matinud-anon siguradong maabot kaniya. Maybe today you are not faithful to the Lord to attend church services. Pastor, unsa man paagi nga mahimo kong matinud-anon. Diya sa imong pagsimba. Every Sunday, because Lord help me to be faithful. Lord, at every Sunday, oh God, I need to be here in the church. Lord, please help me to be faithful. Sa imong pagbasa sa Bible, sa imong pag-ampo, sa imong finances, nga imong gipagamit diha sa Ginoo. Maybe karon okay ra ka, Pastor, okay ra man ko. Maybe today, but about tomorrow. Maybe God nagpailob ang Ginoo nimo. For how many years nagpailob ang Ginoo nimo? Because He wants you to come to Him. He wants you to be faithful to God. But right now, wala ka manumbaling. Time will come that God's judgment was upon you. And it's very sure that He will judge you kung dili ka mag-faithful diya sa Ginoo. Nakita kong mga tao, kauban ako sa una nga mga young people, easy lang sila. They don't care about sin. They don't care about church services. They don't care about serving the Lord. Murag okay ra sila. But time will come, nakita na ko silang kinabuhi, wa gid ay masayop ang Biblia. Ang Ginoo maningil gyud. Because those people that are not serving the Lord, they are unfaithful, they are ungrateful. Because it's so great ang gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. In Jeremiah chapter 2 verse 13, for my people have committed 2 evils. They have forsaken me, the fountains of the living waters. He hewed them out cisterns, broken cistern that can hold no water. My people have committed 2 evils. They have forsaken me. Gitalikdan nimo ang Ginoo. The fountain of the living waters hewed out cistern that can hold no water. Ang taong unfaithful, buslot ang sudanan sa panalangin. Buslot. Sulay na mo inyong balde, buslot. Gibumbahan na nimo, gipaningot na kag bomba. Paglakaw nimo, pag-abot sa balay, why sulod? Nga naman, buslot. Muna gisulti sa Ginoo, akong buslutan ang inyong panalangin. Kay usay ang atong Dios, dili na ang Dios, ang panalangin na nga gihatag sa Ginoo. Christian, even how God bless you. Even you have so much treasure. God blesses your life. But do not forget sa Dios nga naghatag niya. Ayaw saligi ang mga kabtangan nimo, saligi ang Dios nga naghatag nimo niya. Sin promises pleasure, but delivers emptiness. Usahay ang tao di ta mosunod sa Dios tungod atong gihuna-una nga nindot kayo ang sala. Yes, ang sala dunay kalibutanong kalipay. Pero nagdalasad og emptiness. Grabe nga kasakitan sa hulahi o kaulawan sa imong kinabuhi. Rebellion leads to spiritual dryness, fear, and shame. Ang pagrebelde sa Diyos nagdalag kahadlok sa imong kinabuhi o kaulawan sa imong kinabuhi. Now, manita karon the real life examples
of being faithful or unfaithfulness. Number one, faithful si Joseph. Do you remember Joseph, anak ni Jacob? Even in trials, his faithfulness brought favor and purpose. Si Joseph, dagan siyang pagsulay sa iyang kinabuhi. Nahimo siyang slave, gibaligya sa saingsoon. Nahimo siyang prisoner, gipasanginlan siya nga ng rape. But he continued praying to God o gidala siya sa Diyos sa dako nga panalangin. He became the governor of Egypt. Wala nag-complain si Joseph. Wala gibasol ni Joseph ang Ginoo. He enjoyed the blessing and he enjoyed the suffering nga gitugot sa Ginoo sa iyang kinabuhi. How about you today? Maybe ka, Pastor, I'm serving the Lord. Pastor, grabe man ang akong mga kasakitan karon. Maybe you're like Joseph. Just wait, just continue serving the Lord. And the time will come nga ningon ka, wala giday masayop ang Ginoo sa akong kinabuhi. And then, ato ta sa example sa unfaithfulness. Si Saul, si King Saul. Number one, Saul failed to fully carry out God's command to destroy the Amalekites and to all their position. His partial obedience and pride led to misery and loss. King Saul, spurred King Agag. Ingon na ginopatya ang tanan. Hasta ilang mga hayop. Guys, they are abominations para kanako. Tungod sa pagka-unfaithful ni Saul, napildi siya sa gubat sa mga Palestihanon. Saul spurred King Agag and keep of the best of the livestock. Iwa niya gipatay ang mga karnero nga nindot kayo, mga baka nga nindot kayo. Kay ingon siya, ako ning siyang gibuhi, Prophet Samuel, para ako ning ihalad a born sacrifice, a born offering. Ingon si Samuel, to obey is better than sacrifice. Dapat musunod ka, Pastor, mang-awat ko kay akong i-offering. No, that's wrong. Mga ko, Pastor, ghost project niya ako para maka-offering ko. No, that's wrong. To obey is better than sacrifice. And then number two, nga sala ni Saul, Saul offered a burnt offering himself instead of waiting for the prophet Samuel. Samuel had told Saul to wait 7 days, 1 week, for him before making sacrifices as a maghimo og burnt offering. Saul became impatient and took on the priestly role, which he was not authorized to do. Kita niya ang mga Palestihanon, nagkaduol na sila. He knows na dili sila makadaog sa gubat kung dili sila mag-offer og burnt offering para pasayloon sila sa Ginoo sa ilang mga sala. And Samuel, na late si Samuel. Tungod sa pressure sa mga tao, King Saul, naman si Prophet Samuel, hapit na ang atong kaaway, dapat mag-okuha na tag burnt offering. Kaya ron ready na ta sa pagkikaaway. Ang gihimo ni Saul, nag-offer siya og burnt offering, which is not allowed for a king. Dapat iyang i-honor ang office, i-respect ang office sa priest. Pero iyang gihimo. Now, this is very important, Christian. Salamat ko sa inyong pagrespeto nako as a pastor. Salamat ko sa inyong pag-honor kanako. Just for example, nato mo sa kasimbahan, unya, dili mo ka respect sa pastor, find another church that you can respect. Nga naman, it's very dangerous if you will not respect the office of the pastor which you belong. Satan will use you. Ato makita din sa Matthew 16:23, ato makita, ngayon si Jesus Christ said to Peter, "Get me behind me, Satan." Can you imagine si Peter gitawag sa Ginoo, "Get me behind me, Satan"? Mahimo ta nga galamiton sa yawa kung dili ta magbantay sa atong istorya.
Ang nahitabo, maigsoon ko sa Ginoo. Si Jesus Christ, nag-ingon siya ni Peter nga kinahanglan, mamatay siya dito, mag-antos siya dito sa cross. But Peter said, Lord, no, dili ka dito mag-antos, dili ka mamatay dito sa cross. And Jesus Christ right away said, Get me thee behind me, Satan. Pahawa, Satanas. He called Peter Satan. Kung dito magbantay, mahimutang devil in the church. Even we are serving the Lord inside the church. Doon ay sa kapastor, nag-invite siya nako og bagwali ko sa iyang simbahan. I came and after sa preaching, he invited me to mukaon mi og restaurant. And dito mi nag-order siya siguro tulo ka orders, tag 350, 250. Pag-abot sa iyang duha ka mga, tulo ba to? Ka mga deacons niya, nag-ingunday ng mga deacons, Pastor, alis dan tani kay mahal. Kanila lang rice topping kay tag 90 ra. Kay ngukukawa po yung mga batasan, yung mga tawhana. Oy, naingon si Jima, ikaw na lang ito nagbayad, di ko maulaw po ko. Oy, sayunan ka ni Ana. Nga, Pastor, ayaw na, kay mahal. Kanila rice topping. Even you are faithful in the church, but when your heart is full of pride, maybe you think that you are serving God, but your heart is full of pride, and you never obey and respect the authority, I will tell you this, you are considered unfaithful to the Lord. You must obey the authority over you, because God is a God of authority. Amen? We cannot serve God without respecting the authority nga gihatag sa Ginoo. Number 3, jealousy and attempted murder of David. Ikatulong sala ni Saul. Jealousy and attempted murder of David. Kani magong mga babae, pag human nila sa gubat, nakadaog sila, ang mga babae nagkanta. Ingon ang mga babae, si Saul nakapatay og 1,000. Si David nakapatay og 10,000. Ay, ingon si Saul, murag lain tong kantahan ha. Ako'y hari, David is my servant. O niya, ilang gidayeg si David, mas labaw na ako. Now, nag-jealous na si Saul. Gusto na niyang patyon si David. Muna kamong mga babae, magbantay kamo ha? Sa inyong mga istorya. Makagubot na sa gingarian, makagubot sa panimalay. Hey, mga babae, ayaw kamo mga minyo, ayaw mo pa-picture ka ng mga lalaki nga mga gwapo, pag yun, i-post pag inyong Facebook. Unsa kay gibati sa inyong bana, ana, irisa na. Amen ba? Ako masuko ko sa kong asawa, oy. Makakita og Amerikano, makakita og kuan magpa-picture, gaminyo kat i-post pag inyong Facebook. Ang imong bana nagbasa. Basig nawala na to siyang trabaho. Pertinag yung lagutan nimo. Sayop din na, Pastor. Sayop mo lang. Maunang si Saul na nakuan siya. Naglagot siya tungod anang kanta sa mga babae sa iyang palasyo. So you need to be careful. Ikaw-pat nga sala ni Saul, consulting the witch. Niadto siya sa witchcraft. Kay ang Diyos wala na niya madunggi. There's no dreams. There's no vision. Isa kung saan niya ampo, nasuko na ang Ginoo niya. Wala na magtagad ang Ginoo niya. And he was afraid in battle. Kaya makig-away siya. Mangutana siya sa Ginoo, how to fight. Pero this time, patay na si Samuel. Og naka-decide siya, muadto siya sa mananagan. Christian, dili na ta muadto sa mananagan. Dili na sa Ginoo. Ug mao nay sala ni Saul, nasuko ang Ginoo niya. Now, gialaw sa Dios nga mapildi siya sa gubat. Kay si King Saul, wala na siya musunod sa Dios. He considered unfaithful. Now, your partial disobedience is equal to 100% disobedience. Even you are serving the Lord, but you are not following the authority. God consider you
the unfaithful. There is no reward for that. Number 5, Jesus, the perfect example of faithfulness. In Hebrews chapter 12, verse 2 and 3, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down on the right hand of the throne of God. For consider him endured such contradiction, sinner against himself, lest be wearied and faint in your mind. He endured the suffering on the cross, despising the shame, because he wants to save us. Thank God, I'm saved today because what Christ has done on the cross. O ako lamang siyang gidawat, pinaagi sa pagtuo. Now the final reward. There is reward of a faithful. In Matthew 25 verse 21, his Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your master. God is preparing great reward to those faithful. In heaven, doon na tayo giandam sa Ginoo nga reward. In the earth, God is going to bless you. Daghan nga nindot nga mga butang nga gitagana sa Dios kung ikaw magpuyo nga matinud-anon sa Ginoo. Young people, unsa kagwapo kaayo ang plano sa Dios sa inyong kinabuhi. Kung magpuyo ka mo nga balaan, magsunod mo sa Ginoo. Fathers, mothers, unsa kanindot kaayo nga giplano sa Dios sa atong panimalay, kung atong barugan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Choose faithfulness rather than unfaithfulness. Hinautong taning takna sa kabuntagon mo yung Lord, akong pilion nga ako mauntinud-anon di kanimo. Faithfulness brings joy, good testimony, and save souls, but unfaithfulness brings destruction and misery. Kung mo decide ka na mahimo kang faithful, Lord, help me by your grace. Tabangi ko Ginoo na mahimo kong masinugtanon, mahimo kong faithful. Christian, ang may tabo sa imong kinabuhi, mahimong blessing ang imong kinabuhi sa uban. O ang imong mga parente, o imong mga igsoon, masave sila. Because God will work sa imong kinabuhi. Ang imong kinabuhi gamiton sa Ginoo, ang Holy Spirit mo convict sa kasing-kasing sa imong mga minahal sa kinabuhi, nga wa pamaluwas. Sa imong mga igsuon, nga wa pamaluwas. Sa imong mga higala, nga wa pamaluwas. Apan kung dili ka mosunod sa Ginoo, mahimo kang kapandulan nila. Because of your life, they will not believe the gospel. Because you disobey God, wala ka mag-faithful God, He will not bless your life, He will not bless your businesses, He will not bless your work. Apan kung musunod ka sa Ginoo, nag-andam siya nga dagkong butang sa imong kinabuhi. But there is a process. Dili kay kung musunod ka sa Ginoo karon ugma hayahan na ka. No. You need to go on. Ang Ginoo doon na pa ipaandam sa imong kinabuhi. Sa una, abi na akong mga lagad sa Ginoo, okay na dahil. No. It's a long process, but God, He promised you that there is something for you. A big things nga giandam sa Ginoo sa imong kinabuhi. If you want to have a useful life, a life that full of joy, a life nga dunay peace, bisan daghang problema, naka sa mga nakay kalinaw, daghang kag gamiton ka sa Ginoo, nga dili ka magmahay, sunda ang Diyos. Wala ko kitag tao nga nisunod sa Diyos nga nagmahay siya. Nangusahay mangutana ko, Lord, what kind of life that I have today? Kung wala ko nimo tagay grasya, nga musunod ko nimo. Ang imong buhaton during sa invitation, can you come forward and ask God to help you to be faithful? Ang atong faithfulness, magsugod kung atong panghayoon sa Ginoo. Because it's only by the grace of God mahimotang faithful. Ang ato lang himon, just present your life to the Lord, surrender to God, and ask God's grace to help you. Magsugod diri ang atong faithfulness when you come, magpaubos sa imong kaugalingon, ug magampo ka diri sa tubangan during sa invitation. Manindog ta palihog, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God. Lord, bless nini nga invitation Ginoo nga
ikaw magalihok sa matag usa ka kasing-kasing. In Jesus' name I pray. Remain standing, no one is looking around. Permiro, maghatag ko nining invitation sa mga tao nga wa pa makasiguro sa ilang kaluwasan. While the piano will play very softly, para sa among mga bisita, sa nga parents sa school, o naadiri sa simbahan karon nga wa pa ka makasiguro. Kung mamatay ka, wa ka kasiguro, padulong ang imong kalag. Dunay kasiguruhan diyan ni Kristo. Pinaagi ni Kristo, makasiguro ta. Because Jesus Christ, He died on the cross. Ang kaluwasan na ni Kristo. Ang imo lang buhaton, dawata si Kristo karon, pasudla sa imong kinabuhi. Kung imong mabatunan si Kristo, doon na kay kinabuhing dayon. Kung ang imong ngalan isulat sa libro sa kinabuhi. Ngayon ka, Pastor, I want to be saved. Pastor, gusto ko makasiguro sa kaluwasan. Dawata si Kristo karon o tagaan ka niya sa kasiguruhan sa imong kaluwasan. Ang imong buhaton, ipataas lang imong tuo nga kamot, ti mailhan nga imo siyang dawaton. Aduna ba? Pastor, I want to be saved. Kisay mo una, ayaw ka uwa, just raise your right hand. Come on. Aduna ba? Yes. Say 1 and 2, 3, 4, 5. How about this? 7, 8. Now, right there, you're standing, dawata si Jesus Christ. And then number 9, napay number 10. Napay number 10. Number 10. Okay, so doon ay mga kamot. Ibutang lang inyong mga kamot. Sunod mo sa akong ampo, nga akong pagahimuon karon. While you are standing, silently, sunod sa akong ampo. Diha sa inyong gibarugan, aron inyong madawat si Jesus Christ, kay inyong maluluwas. Sunod sa akong ampo. Ginoong Hesus, pasaylua ako sa akong mga sala. Ako kang dawaton karon nga akong maluluwas. Please come to my heart and save me. Isulat ang akong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Amen. Remain standing. No one is looking around. Christian, if God speaking to your heart, may ka, Pastor, I want to serve God. Dili ko gusto, mahimo kong miserable. I want to be blessed by God. Please come forward. Ask God's grace. Without the grace of God, we cannot follow the Lord Jesus Christ. Without His grace, wala kitay mahimo. Please come. Young people, if you are praying that God will bless you, please come. Kneel down to the altar. And God, He will bless you. Please come. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God. Thank you, Lord. 10 souls got saved this morning. Thank you, Lord, sa mga tao nga nag-imbitar og mga bisita. Salamat, Lord, sa mga tao nga nag-Bible study, member of this church. Salamat, Lord, sa mga staff sa church. Salamat, Ginoo, may assistant pastors nga nagpadayon pag-alaga diya kanimo. Lord, I pray that you will bless these people. They kneel down, they pray. I don't know, Lord, what is in their heart, but Lord, bless them. Lord, dasiga sila. Lord, tabangi sila. Tagay sila grasya. That they will continue following you. They will continue serving you as a faithful servant. Lord, bless them. In Jesus' name I pray. Amen. Balik mo sa